po kaya? Sige po, sige po. Sige po, sir. Sige po, baka bukas ang issue nito, may dala akong maliit. Maleta ng pirma yan, Sen. Sen, mali dyan, mga 40 million lang yan. Danin po. Bigay lang, hindi naman tayo, ma'am. Maleta ng daanin to. Daanin to. Mga mahal kong kababayan, huwag niyo kaming husgahan na kami ay bayad dito o pumapapil. Hindi po. Kami po ay nagbabayad lamang ng utang na loob kay Tigong. Ano na-expect na mangyari after filing sa Supreme Court? Well, ang ina-expect natin, no, to convince the Supreme Court na mag-decide na. Of course, syempre tayo, dahil mahal natin si PRRD, gusto natin yung decision na pabor sa atin. 'Di ba? But it's really up to the Supreme Court kung ano mang way yung magiging decision nila, kung pabor sa atin, kung hindi pabor sa atin. What is important is that this resolution is something that the Supreme Court owes to the Filipino people. So, kailangan na nating malaman, ano ba yung ginawa ba kay PRRD, illegal o legal? Pero correct, sa mata natin, of course, dahil marami tayong mga nakita at napatunayan na mga bagay na hindi sinunod na naaayon sa ating batas, urgent yung pagdesisyon at pag-resolve nung kung ano yung talagang legal na estado na pagpapadala kay PRRD sa The Hague. After this filing, we want the Supreme Court to resolve this as soon as possible. Additional questions are going to prop up later and we're going to deal with it as it comes. At this point, ang gusto nating mangyari is for the Supreme Court to not look away and listen to the voices of the people. Kanina nga, dala-dala namin yung mga signature, no, gamit yung maleta. Binitbit ni Ma'am Tin, ni Tita Nene, yung maleta kasi ang dami at bigat niya talaga na kailangan namin ng trolley. But of course, itong maleta na to, at nung pinasa na yung ato ni Senator Robin papasok ng Supreme Court, ito ay, ang laman niya ay boses ng tao, hindi pera. At sana, patakbuhin naman natin yung bansa natin, yun ang pinagsusumamo natin sa Supreme Court, ano? Patakbuhin naman natin itong bansa natin na merong espasyo para sa boses ng ordinaryong Pilipino. We really want them to act on the signature, on the habeas corpus cases and resolve it once and for all. Isa pa sa mga bumabagabag sa mga Pilipino at sa mga nag-participate dito at sa kabilang panig din, ano ba ang next step after nitong third filing ng Tay Kami Naman? Well, we have to give the Supreme Court time after natin kasi nakakatatlong manifestation na tayo eh. Nakakatatlong manifestation na tayo. So, we have to give them some time. But, nag-birthday na si PRRD nung Sunday sa The Hague. And personally, and I think a lot of us are impatient already. Dahil hindi naman nabata si PRRD, kaka-81 lang niya nung Sunday. So, we want the Supreme Court to really take into consideration na there is a life at stake. As long as they're not going to make a decision, they might stay there. And hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. So, gusto natin na sana aktuhan na nila dahil hindi naman to simpleng issue lang ng kalayaan eh. Issue rin ito ng buhay. Dahil nga dun sa kalagayan ni PRRD doon, mahaba yung proseso. Pero ang gusto natin, magsimula tayo muna dito sa atin. Kasi dito may magagawa tayo. Sabi ni Sen Robin, may magandang kwento dito sa Sen Robin eh. Para po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, mga mahal kong kababayan, napakahalaga po nitong hakbang na ito. Dahil ito po ay kasama sa ating konstitusyon, yung boses ng bayan. Tandaan po ninyo, ang boses ng tao
ito pong ginagawa ninyo sa lahat po ng pumirma, sa lahat po nagmamalasakit, sa lahat po ng umiikot, sa lahat ng mga gumagastos para dito. Napakahalaga po nito. Hindi po nasasayang ang lahat ng pagod ninyo, lahat ng gastos ninyo, sapagkat ito pong ginagawa ninyo ay nakapaloob po yan sa saligang batas. At ito po ay kailangan desisyonan ng ating mataas na hukuman. Hindi man po natin, katulad po ng sinabi ni Ma'am, inaantay po natin ang desisyon nila. Pero bawat pirma po na yan, nakakapagbigay po yan ng hudya sa ating mga hukom na magdesisyon. Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, marami pong nagme-message sa akin kanina pa. Hindi pa kami nakakapirma. Meron pa dito, Binyan Laguna. Hindi po kami nakapirma. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos ito. Tuloy-tuloy po ito. Mga mahal kong kababayan, tandaan po ninyo, hanggat pumipirma po kayo at ipinaglalaban ninyo, ang karapatan po ninyo, hindi lang po ito tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay patungkol sa boses ninyo. Dapat po dito sa bayan natin, ang pinakamahalaga ay boses ninyo. Maraming salamat. Maraming sir. Senator Robin, bago po may tanong po dito, Apo. no, gusto po nila malaman, sa tingin niyo po ba may possibility if ever in the future may legislative measure ba na possible i-file sa Senate, Congress? Patungkol po dito? Opo, siyempre po, alam niyo naman po ninyo, meron po tayong separation ng legislative at judiciary. Pero kami po, sa Senate, hindi po kami, katulad po halimbawa, noong kami po ay gumawa ng resolusyon na ang ating pong dating Pangulo, siya po ay yung sa house arrest. Opo, hiniling po namin yan. Gumawa kami ng resolusyon at sinuportahan po yan ng majority ng napakaraming senador. Iilan lang po ang kumontra. Kilala nyo na po yun. Meron din po kaming kaka-file lang. Yan po yung resolusyon nakaka-approve lang na dapat walang Pilipinong pinapadala sa ibang bansa nang hindi tumaan sa hukuman. Sinuportahan din po yan ng maraming senador. Meron din lang iilan na hindi sumuporta. Kilala nyo rin yun. Yan po ang positibo naman na nangyari. Nang dahil sa sakripisyo, alam nyo, yan na lang ang papel lagi ni Digong, nagsasakripisyo para sa atin. Pero dahil sa sakripisyo niya, kita nyo ho, nagkaroon ng resolution ngayon na dapat walang Pilipinong pinadadala at huhusgahan sa ibang bansa na hindi dumadaan sa korte natin. At gusto ko rin pong malaman ninyo, sa Rome Statute mismo, nakalagay mismo doon na dapat, bago nila kunin, dumadaan muna sa korte natin. Ang hindi natin maintindihan bakit nagkaroon ng napakabilis na nangyari. Kaya yan po, maniwala po kayo sa akin, kami po na mga kakampi nyo sa Senado, lalong-lalo na po sa mga inupo, itigong, kami po yun. Hindi po kami nakakalimot sa taong bayan. Maraming salamat, Senator Robin. Mas naintindihan na natin. At alam natin na kaka-birthday lang ni PRRD. So, gusto nating tanungin si Miss Mocha, kung bilang original na DDS, ano ang masasabi mo sa mga sumuporta dito sa Tay Kami Naman? Ayun po, katulad po ninyo, ako po ay patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa tatay ng bayan, si Tatay Digong. At sa dinami-dami ng nagawa ni Tatay Digong, the least thing that we can do is sign the petition. Nananawagan po ako sa bawat Pilipino kung sa tingin nyo may nagawang maganda si Tatay Digong para sa inyo, sa pamilya nyo, sa ating bayan, pumirma kayo. Pumirma po kayo dahil sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, karapatan natin yon na marinig ng Supreme Court at malaman nila na marami
nagmamahal kay tatay. Kanina lang po, nandun po tayo di pa sa Supreme Court. May nakausap po akong dating OFW, taga Bahrain. Ang pangalan niya, si Sir Mark. Sabi niya, hindi dapat nakakulong si Tatay Digong dahil sa dami ng ginawa niya magaganda sa ating bayan. Kaya, andito po tayo nagkakaisa para pauwiin ang tatay ng bayan. So, bring him home! Thank you so much, Ms. Mocha Unson. Oh, may question ka. Ayan, isa pang tanong from Juliet Pacot of Saksi Ngayon. Juliet Pacot. Ayun. Ang tanong ay ilang libo daw na lagda ang kailangan para makumpleto. Target na number ng lagda para makumpleto yung pinipetisyon sa Supreme Court at kasama pa ba itong ipa-file sa Supreme Court? Yung sa ano ba yung number na kailangang wala naman kasing ganung na dapat kung naka 500 na, naka 1 million na or whatsoever. What I know is that in 2020, Attorney Dino De Leon filed a petition before the Supreme Court asking for a petition to compel PRRD to disclose his health condition. That petition, sa gitna ng pandemya, gusto nila nabigyan ng prioridad ng Korte Suprema yung petition na yon, yung kanilang request for writ of mandamus, ayan, if I remember it correctly. In that petition was supported by a signature campaign. So, syempre, sa medyo na to, no, kabilang parlor ito na aksyon, ganyan. And they according to the civic group na nagsuporta doon sa petition na yon, si Atty. Dino at 10 ng mga tao na ordinaryo ay gustong malaman ang health condition ni PRRD at kinocompel siya na i-disclose ito sa sambayan ng Pilipino. So that's why there was a certain number of signatures collected for that purpose. Ultimately, hindi sila nanalo sa Supreme Court. But the prayer was that for the petition to be given due course. Nag-decide ba ang Supreme Court? Yes, nag-decide ang Supreme Court. And that's what we wanted. That's 11,000 signatures. That's 11,000 signatures. And what we have is 304 signatures. So, we do not know what is enough. But if we keep on, dropping signatures to them, telling them that we are all waiting and we are getting impatient, they owe it to us. Whether they agree with us or not, it doesn't matter. What we want is for them to resolve it once and for all, because this divides the nation. So, sana magdesisyon ng Supreme Court at yung numero natin, yung mga tao na nagtatanong, bakit 300,000 lang? Akala ko ba 32 million kayo? Yung mga ganyan. This is an entirely different ball game. And it takes initiative, it takes some effort to join this kind of campaign. And, well, as far as we are concerned, ang layo naman ng 11,000 sa 304,000. Diba? So, yun po ang measure niyan. Ayun na.